Alam mo, kapag pinag-uusapan natin yung pag-abot sa matinding kapangyarihan, madalas iniisip natin na isa itong tuwid na linya. 'Di ba? Parang may malinaw na plano, gagawa ka ng hakbang, susundin mo yung proseso, tapos sa huli, nasa tuktok ka na. Oo, yung parang corporate ladder lang yung peg. Exactly. Pero paano kung yung kasaysayan mo, punong-puno ng pagliko? Yung tipong kailangan mong hangtago sa mga madidilim na kuweba, tapos maghihintay ka ng napakahabang panahon na aagot pa ng ilang henerasyon. At ang mas malupit dyan, paano kung yung buong takbo ng pamumuno sa mundo magbago dahil lang sa isang simpleng laro sa salitang bahay? Yan yung nakakaintriga eh. At yan yung gagawin nating malalimang pagsusuri ngayon. Para sa iyo na nakikinig, alam kong naglalaan ka ng oras para mas maintindihan yung kasaysayan nang hindi ka nalulunod sa mga sobrang lalim na academic jargon. Oo, kasi madalas pag history or biblical texts yung pinag-uusapan, parang, ang bigat agad pakinggan. Tama. Kaya ngayon, hihimayin natin yung mga historical records at documents mula sa Lesson 40 natin. Titingnan natin yung pag-akyat sa kapangyarihan ng isa sa pinakasikat na hari sa kasaysayan. Isang teenager na pastol mula sa tribo ng Juda na naging Haring David ng Israel. At paalala lang, para sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang layunin ng usapan natin ay para himayin lang ng walang pinapanigan yung mga ideyang nakasulat sa source material. Hindi tayo kumukuha ng anumang sides sa mga political or religious na issue na baka nakakabit dito. Ire-report lang natin kung ano yung laman ng teksto. Oo, strictly looking at the texts. So, saan ba tayo magsisimula? Kasi parang ang daming pwedeng pasukan sa kwento ni David. Actually, hindi tayo pwedeng magsimula mismo kay David. Kailangan nating tumanaw pabalik, bale higit sa 1,000 taon bago siya ipinanganak. Wait, 1,000 taon. Grabe, ang tagal no na. Oo, ganun katagal. Kung babalikan natin yung tala, mula pagdating nung patriarkang si Abraham sa Kanaan, nasa bandang 2091 BC yun tapos hanggang sa formal na pagkaupo ni David bilang hari noong 1004 BC. So, bale, umabot ng halos 1,100 years yung lumipas. Tama. At kasama na dyan yung 430 years na pananatili ng mga Israelita sa Ehipto. Kaya makikita mo, itong kwentong to ay bunga ng napakahabang paghintay para mabuo yung nasyon. Alam mo, sa panahon natin ngayon, madelay lang yung delivery ng order natin sa online ng ilang araw. Init na tayo eh. Paano pa kaya yung 1,000,000 na paghahanda? Kagulat din na nung dumating na yung oras para lumitaw yung haring ito, ang napili, hindi isang kilalang prinsipe na first in line sa trono. Oo nga eh. Based sa documents, si David ay ikawalo. Tapos siya pa yung pinakabatang anak ng isang lalaking nagngangalang Jesse. Wala siyang karapatan sa kapangyarihan kung tradisyon lang yung pagbabasehan. Isa lang siyang hamak na pastol noon. Tapos biglang sumikat siya nung nasa edad na mga 15 hanggang 20 years old siya, di ba? Yung sikat na kwento kung saan napatay niya yung higanteng Filisteo na si Goliath. Yan nga, at yung labanan na yon, yun yung nagsilbing mitsap ng isang napakatinding political crisis. Kasi bago si David, may unang hari na yung Israel si King Saul, mula sa tribo ng Benjamin. So may nakaupo na pala. Tapos biglang umiksena tong si David na tinalo yung pinakamalaking banta sa kanila. Malamang naging instant hero siya sa mga tao. Sobrang naging hero. At doon na pumasok yung matinding paranoia at inggit ni Saul. Ginamit talaga ng hari yung buong puwersa ng militar para tugisin yung sariling general na si David. Isipin mo para sa ulit nakikinig, gagamit ako ng analogy para mas ma-imagine natin. Parang sumali ka sa isang malaking national talent search, tapos nanalo ka. Pinangakuan ka ng bonggang career, tapos imbes na sumikat ka, pinagbantaan ka nung kasalukuyang sikat na celebrity. Ayaw niyang maagawan ng pwesto, kaya ginamit niya yung impluensya niya para ipakancel ka o in this case, ipapatay ka talaga. Kaya napilitan kang magtago sa mga kuweba ng ilang taon. Ganyan na ganyan yung naranasan ni David. Tumakbo siya, naging pugante, nagpalipat-lipat siya sa mga punong-punong liblib na lugar. Pero teka, dito ako medyo naguguluhan eh. Kasi ayon sa records,
May dalawang malinaw na pagkakataon kung saan hawak na ni David yung buhay ni Saul, di ba? Pwede na sana niyang tapusin yung hari para kunin yung korona ng mabilisan. So, bakit hindi na lang niya ginawa? Magandang point yan. Actually, yan yung nagpapakita ng matinding paninindigan ni David sa tinatawag na theocracy or yung pamumuno ng Diyos. Para sa kanya, hindi lang to simpleng posisyon sa gobyerno eh. Sagradong katungkulan, kumbaga. Oo, kasi si Saul kahit paano mo tingnan, pinili at pinahiran ng langis ayon sa utos ng Diyos nung una. Kung papatayin ni David si Saul, parang sinira na rin niya yung mismong batayan ng kapangyarihan na protekta sa kanya in the future. Makes sense. Kasi kung papatayin niya si Saul, parang sineset niya yung precedent na kung sino yung may pinakamatalas na espada o pinakamatapang, siya yung may karapatang mamuno. Exactly. Mas pinili niyang maghintay sa tamang oras ng Diyos kaysa ipilit yung sarili niyang ambisyon at madungisan yung pag-akyat niya sa trono. Ang bigat ng self-control na kailangan dyan, ha? Lalo na't buhay niya mismo yung nakataya araw-araw. Pero alam mo, kapansin-pansin na dala-dala niya yung prinsipyong yan kahit noong patay na si Saul. Oo, kasi 'di ba kalaunan namatay si Saul at yung tatlong niyang anak sa isang labanan. Oo, nabasa natin yan sa source natin. Pero may natira pa siyang isang anak, si Ishbosheth, na sumubok na ipagpatuloy yung pamumuno sa ilang bahagi ng kaharian. Tapos may 2 assassin na pumatay dito kay Ishbosheth, di ba? Oh, tapos dinala pa nung 2 assassin yung balita kay David. Malamang umaasa sila na bibigyan sila ng reward o mataas na posisyon kasi inalis nila yung huling balakid sa trono ni David. So, anong ginawa ni David? Binigyan ba niya ng reward? Kabaligtaran, ipinapatay ni David yung mga assassin na yon. Pinakita niya sa lahat na hindi siya nakikinabang sa mga pataksil na pag-aagaw ng kapangyarihan. Grabe ang strict ng code of honor niya. Ayaw niya talaga ng shortcut. Oo, kung uupo man siya sa trono, yun ay dahil kusa siyang tatanggapin ng buong bayan, hindi dahil ipinapatay niya yung mga kalaban niya. At by the way, may isang interesting na detalye tungkol dun sa pangalan ng anak ni Saul na napatay. Oh, ano yun? Yung kay Ishbosheth. Oo. Ayon sa pagsusuri ng mga iskolar natin, ang orihinal na pangalan talaga niya ay malamang Ishbaal. Ibig sabihin, lalaki ng Panginoon. Pero pwede ring isalin bilang lalaki ni Baal. Si Baal kasi isang huwad na Diyos sa rehiyon noon. Wait, ibig sabihin ba yan, sadyang pilalitan ng mga ancient writers yung pangalan niya sa mga opisyal na text? Kasi Ishbosheth yung nakalagay eh. Kung tama yung alala ko sa terms, yung Bosheth is isinasalin bilang kahiyan. Di ba? Tumpak. Pinalitan talaga yan ng mga sinaunang iskriba. Ayaw nilang isulat o bigkasin yung pangalan ng huwad na Diyos na si Baal. Kaya ginamit nila yung Bosheth. So, naging lalaki ng kahiyan yung pangalan niya. Wow. Oo. Parang pinakita na rin kung paano hinusgahan ng history yung linya ni Saul kumpara sa linya ni David. At dahil nga sa sobrang pasensya ni David at sa malinis niyang record, kusang lumapit na yung mga leader ng lahat ng tribo para formal na ibigay sa kanya yung buong kaharian. Ang ganda ng transition of power na yun ah. Kaya dito na natin makikita yung pag-usad niya bilang official leader. Sa records, naging hari si David sa Hebron ng mga 7 taon at kalahati. Pero may problema dyan. Ano yun? Kasi para sa isang nasyon na may 12 magkakaibang tribo, hindi sapat yung Hebron. Masyado siyang nasa timog, nasa sariling teritoryo ng tribo niya sa Juda. So parang may bias kumbaga. Kung gusto mong pag-isahin yung North at South, kailangan mo ng capital na nasa gitna at neutral ground. Doon niya ba naisip yung Jerusalem? Oo, yung Jerusalem ang napili niya, specifically yung burol ng Zion. Napakatalinong choice nun. Pero ang catch, isa itong napakatibay na kuta, na hawak ng mga Jebusita, halos imposibleng sakupin daw yun noon. So, paano nila nakuha? Kasi kung imposible, kailangan nila ng matinding diskarte. Dito umeksena yung pamangkin ni David na si Joab. Isa siyang magaling na military strategist. Gumamit si Joab ng matalinong taktika para
pasukin yung lungsod, may mga nag-a-analyze na malamang dumaan sila sa water shaft o lagusan ng tubig para makapasok. Astig, parang sa mga pelikula lang Tapos nung nakuha nila yung Jerusalem, ginawa nila itong sentro ng pamahalaan at tinawag na lungsod ni David. At hindi lang politika yung nilipat niya dyan. Para talagang masigurong buo yung pagkakaisa ng nasyon, dinala rin niya yung kaban ng tipan or Ark of the Covenant sa Jerusalem. So pinagsama niya yung civil at religious center sa iisang lugar. Ang galing nung move na yon. At doon na siya namuno ng 33 years. Bale naging 40 years lahat-lahat yung reign niya. Parang ito na yung peak ng career niya. May peace, may matatag na capital, tapos nakatira siya sa magarbong palasyo na yari sa kahoy na cedar. At sa puntong yan, tayo papasok sa pinakamalalim na bahagi ng source material natin. Kasi habang nakaupo si David sa palasyo niya, may napansin siyang malaking pagkakaiba. Anong pagkakaiba? Sinabi niya sa propetang si Nathan na parang hindi yata tama na nakatira siya sa matibay na bahay na gawa sa cedar. Tapos yung kaban ng tipan, nasa loob lang ng isang simpleng tolda o tent. So gusto niyang ipagtayo ng permanenteng bahay o templo, yung Ark of the Covenant? Oo, gusto niya ng marangyang gusali para sa Diyos. At nung una, pabor doon si Nathan. Sabi niya, gawin mo kung anong nasa puso mo. Pero, di ba, kinagabihan nagbago yung ihip ng hangin. Kasi nakatanggap daw si Nathan ng direct message na pinipigilan yung plano ni David. Alam mo, dito ako medyo natatawa Bakit? Kasi parang sinasabi ng Diyos kay David na, sino bang nagsabing kailangan ko ng bahay? Simula nung umalis yung mga ninuno nyo sa Ehipto, okay na ako sa tolda ko. Wala naman akong hinihinging building sa inyo Parang na-reject yung magandang intention ni David, di ba? Kung mababasahin mo ng mababaw, oo, mukhang rejection nga. Kasi nga naman, paano mo ikukulong sa isang estruktura yung Diyos kahit gaano pa kagarbo yun? Pero dito nagiging fascinating yung text. Dito natin makikita yung laro sa salita, sa Hebrew. Yung wordplay ba na nabanggit natin kanina sa intro? Yung tungkol sa bahay? Oo, yung salitang Hebrew para sa bahay ay beit. So, si David gusto niyang magtayo ng pisikal na beit na gawa sa bato at kahoy. Pero binaliktad yun sa sagot ni Nathan. Sabi niya, hindi si David ang magtatayo ng beit para sa Diyos, sa halip ang Diyos ang magtatayo ng beit para kay David. Teka, naririnig ko yung concept na yan sa history ng ibang bansa Yung kapag sinabing bahay or house sa mga maharlika, like House of Windsor or House of Tudor sa Britain, hindi naman gusali yung tinutukoy nila. Tama. Pamilya at linya ng pamumuno yung ibig sabihin noon, di ba? So hindi kaya sa halip na palasyo, ang tinutukoy na bayit na ibibigay kay David isang dinastya, isang pamilya ng mga hari na magpapatuloy. Nakuha mo ng buo. Yan mismo yung pinakamalaking plot twist sa kwentong to, isang maharlikang dinastya na walang katapusan. Ito yung tinatawag natin na Davidic Covenant o tipan kay David sa ating mga dokumento. Ang galing nung shift na yun mula sa building naging dynasty. At mahalagang tandaan na yung kasingyuan to, hindi lang basta lumitaw out of nowhere. Isa siyang direktang pagpapalawak o upgrade nung naunang kontrata na ginawa kay Abraham higit 1,000 taon na ang nakalipas. Yung Abrahamic Covenant. Kung ikonekta natin, di ba kay Abraham ipinangako yung LOB, as in land, offspring, tapos blessing para sa lahat ng nasyon. Oo, yung LOB. Tapos dito sa tipan kay David, dinagdagan pa yung mga pangakong yun. Pinasukan ng 2 bagong provisions, bali Forever Kingdom at Forever Throne. Walang hanggang kaharian at walang hanggang trono. Wow! At tinupad din nito yung isang lumang propesiya. Higit 800 years prior, nandun yung huli ni Jacob sa Genesis chapter 49 na yung setro or scepter ng pamumuno ay hindi aalis sa tribo ng Juda. Sa Juda nanggaling si David. Kaya pala sobrang big deal itong tipan na to.
At dagdag pa dyan, tiniyak din ng Diyos na yung mismong biological na anak ni David ang magtatayo ng pisikal na templo na makikilala natin bilang Haring Salomon. At ituturing daw ng Diyos yung anak na yon bilang sarili niyang anak. Napakalaking honor niyan sa ancient culture. Yung matawag kang anak ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw yung representative at tagapagpatupad ng justice sa lupa. Pero teka lang, may naiisip akong malaking issue dito. Sige, ano yon? Ang bigat nung salitang walang hanggan eh. Forever kingdom, forever throne. Paano kung pumalpak yung mga anak ni David? Paano kung maging masama silang hari o umabuso sa power? Mavo-void ba yung kontrata tulad nung nangyari kay Haring Saul? Napakagandang tanong yan. Kasi in reality, yan din talaga yung nangyari sa history ng Israel eh. Pero malinaw na hinarap yan doon sa text ng 2 Samuel chapter 7. Naglagay ng provision of discipline doon. So may contingency plan? Oo, nakasaad doon na kapag nagkasala yung mga anapo ni David, didisiplinahin sila gamit yung tinatawag na pamalo ng mga tao o rod of men. Ibig sabihin nun, papayagan silang sakupin ng ibang bansa o matalo sa gera para matuto sila. Pamalo ng mga tao. Kaya pala hinayaan silang dumaan sa mga pagkatalo, tapos nasakop sila ng mga banyagang imperyo. It was a form of discipline. Pero, teka, ibig sabihin ba nun na pwedeng bawiin yung promise kapag sobra na sila sa pasaway? Hindi. Yan yung difference niya. Malinaw sa kontrata na kahit dumaan sila sa rod of men para madisiplina, hindi kailanman babawiin yung katapatan dun sa linya ni David. Pwedeng pansamantalang bumagsak yung kaharian, pero yung assurance na may magmumula sa lahi ni David na may karapatan sa trono, mananatili yun magpakailanman. Wow! Hindi gaya nung kay Saul na totally tinanggalan ng karapatan? Na siglo, kahit watak-watak na yung bansa, tapos na-exile sila, buhay na buhay yung pag-asa ng mga tao. Alam nila na buhay pa yung kontrata, ang bahay ni David ay nakatayo pa rin sa prinsipyo. Kaya pala napaka-crucial nung wordplay na yon. At para sa'yo na nakikinig sa usapan natin hanggang ngayon, bakit ba mahalaga yung lahat ng impormasyong to para sa'yo? Tinalakay natin yung libu-libong taong timeline, taktika sa digmaan, mga ancient contracts. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, may malaking aral tungkol sa panahon, di ba? Oo, lalo na ngayon na sa fast-paced world tayo. Madali tayong ma-frustrate kapag hindi natin agad nakukuha yung success na gusto natin. Exactly. Yung kwento ng higit 1,000 taon na paghintay mula kay Abraham hanggang kay David at yung mas matagal pang paghintay para doon sa forever kingdom, nagpapaalala sa atin na yung mga pinakamalalaking plano, kailangan talaga ng mahabang panahon para mabuo. At kasama sa paghihintay na yon, yung pagrespeto sa proseso. Kung titingnan mo si David, hindi niya minadali yung pag-akyat sa trono. Naintindihan niya na yung tunay na tibay ng pundasyon ay nasa kung paano mo ito binuo, hindi kung gaano mo kabilis nakuha. Naging tapat siya sa proseso, kaya nasiguno niya yung kinabukasan ng linya niya. Oo nga yung blueprint pala hindi lang simpleng tuwid na linya. Isa siyang napakalaking architecture ng history na paulit-ulit na sinubok ng panahon, ng inggit, at pati ng digmaan. Kaya bago tayo tuluyan maghiwalay ngayon, iiwanan kita ng isang malalim na tanong para pagnilayan mo. Nakita natin kung paano naglagay ng disiplina sa kontrata kay David, yung gagamitin yung pamalo ng mga tao, pero hindi kailanman babawin inyong pangako. Oo, yung rod of men. Tama. So sa sarili mong buhay, paano mo ngayon malalaman ang pagkakaiba ng isang malaking pagkakamali na sumisira sa iyong kinabukasan kumpara sa isang masakit na proseso ng disiplina na siya palang huhubog at magtitiyak sa iyong pangmatagalang tagumpay? Pag-isipan mo yan. At yan ang buong kwento ng pag-akyat ni David sa kapangyarihan. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsusuri.